Abay, ito'y matindi mga kababayan. Ay kakasaba si Boyeng Remulla, Vice President Sara Duterte. Umano'y hinamon si Ombudsman Boyeng Remulla na buksan ang kaso ng kanyang anak na nahuli dahil sa ipinagbabawal na gamot. O ayan, Boyeng Remulla, bumabalik ka ang layo, umaatras ka, ibalikan natin yung kaso ng anak mo. O hinahamon ka di umano'y ni Vice President Sara Duterte, dahil bumabalik ka sa panahong administrasyong Duterte, balikan natin yung kaso, buksan mo yung kaso ng anak mo, dahil sa marijuana. At balikan na rin natin, alam naman ng taong bayan, ayon kay Percy Lapid, na ikay may negosyo sa Pugo, ngunit idinidipinsahan mo, balikan na rin natin yun, no? Bumabalik ka sa administrasyong Duterte. Alam naman natin kilala naman natin yung pagkatao mo, galing ka kay Binay. Tapos bumaliktad ka, pumunta ka sa mga Duterte. Ngayon, tinitira mo na naman ang mga Duterte. Andiyan ka na naman sa administrasyong Marcos. Alam naman natin, ito, no, last na karir mo na ito, Boyeng Remulla, hindi mo na talaga mapuprotektahan ang karera mo dahil alam na ng taong bayan, no, ang balat mo, kung ano talaga ang pagkatao mo, Boyeng Remulla. Ang sariling interest lang sa'yo, no, para maprotektahan ang dapat protektahan. The best protector ka ayon kay Soto di ba? Andyan na matumbok na yung mastermind Ayaw nyo pang ipagpatuloy ang nasimulan ng Blue Ribbon Committee, mapalihis-lihis pa kayo sa kaso nyo. Only in the Philippines na yung tinuturong mastermind ng Ghost Project ay ganong gawin bilang star witness. Only in the Philippines, nakakahiya. Ay nako, mahiya naman tayo, no? Balitang-balita ngayon, kahit sa ibang bansa, no? Wala na. Sirang-sira na ang bansang Pilipinas sa ibang bansa. Dahil sa mga sunod-sunuran na nasa posisyon, kahit mali, pwedeng gawin. Ganun talaga yung papel mo yun ang papel nyo di ba? Alam naman natin ang mga Duterte kung ano talaga ang nagawa. Hindi naman natin yan na kailangan sabihin kung anong nagawa ng mga Duterte dahil nakikita. Binaboy nyo si President Duterte. Pinagkaisahan nyo, pinagkalulong nyo sa mga banyaga. Ngayon, tanungin ko, sino ang nagtraidor sa bayan? Ginagawa nyo. Hindi pagsilbi sa bayan ang pakay nyo, kundi pansariling interes para protektahan ang dapat protektahan. Ganun ba yun? Only in the Philippines lang talaga itong nangyayari. Wala nang sat-sat-sat-sat. Balikan mo yung kaso ng anak mo. Dahil pinagbabawal na gamot talaga yan. Kaya dapat hindi ka naging ombudsman dahil yun nga, unang-una may pending case ka, may kaso ka. Yung anak mo may kaso pa, mga pamilya mo nasa politika. Ganun ba? Kasi yung ombudsman dapat fair yan, walang pinapanigan yan kasi nasa kanya ang huling desisyon. Wag na tayo magpaloko sa mga taong niluloko ang taong bayan, hindi pinagsilbihan. Pagpatuloy po natin na ipaglaban na makamit ang hustisya sa mga ninanakaw na pera nating mga Pilipino.